Sa gitna ng issue ng anomalya sa flood control project, nagkaroon ng usap-usapan sa change of leadership sa Kamara. Nagsalita rin si Cavite Congressman Kiko Barzaga na dapat imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez sa issue. Una nang tinanggi ng kampo ni Romualdez ang aligasyon. Mayorya rin daw na mga kongresista ang nagpahayag ng suporta sa House Speaker. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's the House Speaker. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. As you can see, nagkakaisa po ang House of Representatives. Nandun po lahat ng mga party leaders. Nandun po ang aming majority floor leader. Nandun po si Speaker at mga ibang deputy speaker. Well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. At sa putong ito, makakausap po natin si former Congressman Ace Barbers, ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez. Magandang tanghali po sa inyo. Thanks for joining me today. Hi, magandang tanghali Angela at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Opo, sinasabi nga po nito ni Congressman Kiko Barzaga na meron daw po siyang personal knowledge tungkol sa umunay pagkakasangkot nito ni House Speaker Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects. Ano po ba ang reaksyon ng kampo ni Speaker dito? Well, alam mo, honestly, first of all, Angela, I was designated as the Chief Communications Officer of the House of Representatives and of course the Office of the Speaker. Doon sa usapin naman na merong siyang personal knowledge, hindi birong aligasyon yan. At kung talagang meron siyang personal knowledge, yesterday, at almost about the same time, ay nag-issue siya ng kanyang statement sa social media na wala namang, I think he was very apologetic, no? For issuing such a statement. I really don't know, as far as the statement made by Congressman Barzaga is concerned, amin lamang pong may sasabi dyan, he is entitled to his own views and opinion and no one is actually stopping him from expressing that. No? Kung meron siyang nalalaman, sabihin niya. Hindi yung para siyang nagpapahula. No? Mukhang sa aking palagay, this is not we cannot give weight to this statement unless he shows proof or something that would substantiate yung sinasabi niya. Right. So far it's all but noise, no? So far it's all but noise. Pero prior to his interview, would you know po ba kung nakipag-usap muna siya kay House Speaker bago siya nagbigay ng mga ganitong pahayag sa media? Yun nga, I think their party, their political party will address that issue. Kasi I think ang reason for him coming out is his apparent disgust and complaints against his party members. So I think that issue will have to be addressed by his party officials and his party mates. So kami naman, sa labas ng Kongreso, hindi naman dapat binibigyang diin o pansin yung mga ganyan because party matters yan, internal sa kanila. Right, but we're looking at the context po nung itong usapin na ito at sinasabi nga daw po nag-ugat itong paratang na ito ni Cong Barzaga dahil nga daw po sa pagiging caretaker noon mismo ni House Speaker sa 4th District ng Cavite matapos nga po masawi yung kanyang tatay na si former Congressman Pido Barzaga. Paano po ninyo ipapaliwanag sa publiko yung naging papel mo bilang isang caretaker congressman? Well, siya ang dapat magpaliwanag niyan, Angela. No? As far as the Office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barzaga will always be addressed. No? Yun lang ho ang kanyang ginawa bilang isang caretaker ng kanyang distrito. No? And if he has certain issues about that, dapat ilabas niya kung ano yung sinasabi niya o baka naman hindi niya naiintindihan yung kanyang sinasabi. So I guess the burden of proof is
the office of Congressman Barzaga. Wala hong pinakialaman na proyekto ang ating speaker. Wala hong inimplement na proyekto ang ating speaker. Much more, wala hong pinakialaman ang ating speaker dyan sa distritong yan. He was just a mere caretaker to ensure na continue yung mga serbisyong ipinangako ni the late Congressman P.D. Barzaga at yung kanyang congressional staff ay ma-maintain. Yun lamang po ang ginawa bilang isang caretaker ng butihing speaker. Right. Mabuti po na-mention nyo yan, ano? Kasi yun nga ang nakikita ng ilang mga kritiko na nagiging issue dito na caretaker, pero ang sinasabi nila, nagkaroon daw po ng malaking impluensya itong si House Speaker dun sa mga proyekto at yung sa pondo mismo ng Cavite, ng 4th District. Yun nga ang aking sinasabi kanina na the burden of proof is in Congressman Barzaga. Right. Diba? Hindi naman natin pwedeng bigyan ng weight yung mga unsubstantiated at saka walang laman na mga statements, no? But again, the speaker welcomes him, no, to resolve issues if there are, no, if there are. At any given time, bukas po ang tanggapan ng ating speaker para makausap siya o kung gusto niyang kausapin ng ating butihing speaker. Again, he has to substantiate whatever he's saying. He has to provide evidence or proof, no? Yan ang nakakalungkot because when some people open their mouths para lang pong makapanira, bahala na, no? Ika nga, bahala na si Batman. Right. Based on your interviews po yesterday, simula nang pumutok itong balita na ito, may pagtanggi na po sa inyong hanay, especially kay House Speaker, yung usapin po ng change of leadership or yung shake-up po sa Kamara. Sa ngayon po ba, meron na po tayong update kung ilan po yung hawak na numero ni Speaker Romualdez ngayon? Sa aking pagkakaalam, no, base sa aming pakikipag-ugnayan sa mga leaders ng ibang partido sa mababang kapulungan, mayorya pa rin. No? I cannot provide you the specific numbers because ito ay overwhelming majority, Angela. No? Yung usapin na change of leadership, hindi po namin alam saan po nang gagaling ito at maaaring may nananaginip, maraming may nag-iisip. No? But again, as we all know, ang eleksyon po ng ating liderato sa mababang kapulungan ay base po sa numero. No? At kapag ikaw ay walang numero, it's all but noise. Again, diba? Well, additional noise would be, sinasabi po nila, the only time that the House Speaker will resign is to hand it over to Congressman Sandro Marcos. Have you heard about that as well? No, honestly, I haven't heard about that. No, and there is no logical reason for the Speaker to resign, considering that there is still a majority, overwhelming majority support coming from his colleagues. No, majority pa rin ang nakasuporta sa ating Speaker tungkol dyan. So it is completely illogical and out of this world, no, if he will resign. It's as if he is going to abandon the support extended to him by his colleagues, which I don't think the Speaker will do. No, malayo ho sa usapin, yung usapin ng resignation. Sabi ko nga, probably some people are just making this noise. Hindi po natin mapagkakaila na meron pong kawalan ngayon ng kumbaga pagtitiwala sa House of Representatives dahil po sa kaliwat kanan ng mga alegasyon. So, paano po ba titiyakin ng Kamara na mapapanatili po ang transparency at accountability sa kabila nga po ng mga alegasyon dito kay House Speaker at iba pang kongresista? Okay, well, tuloy-tuloy ang investigation ng Infracom. Ganun din naman po, I think tuloy-tuloy din po ang Senate Committee on Blue Ribbon Committee. Tuloy-tuloy yan. And whatever the results will be, I'm sure the members and the leadership of these committees will provide the public a committee report, no? At doon po natin makikita, no? Wala pong pagpipigil, wala pong pagtatakip na ginagawa ang liderato
ika nga, kapag may ebidensya, ilabas ang ebidensya. Right. Unless an evidence is provided to the committees, again, it would still come out as a noise. Nothing but a noise. Right. But una na pong sinabi ni Infracom Chairman, Congressman Terry Redon, na kung meron pong, kung sakasakali na masama nga pong mga congressman dito sa kanilang investigation, ay imbitahin nila ito para, maimbestigahan. So just in case, handa po ba si Speaker Romualdez na humarap din mismo dito sa mga investigasyon sa Kongreso or maging sa Senado, just like si Congressman Toby Tiangco, para po magkaroon ng paglilinaw sa mga issue? Well, kapag yan ang panukala at yan ang kagustuhan ng mayorya ng membro ng komite, wala pong dahilan para hindi po tugunan yung request na yan ng mga kasamahan ng ating speaker sa mababang kapulungan. Again, we should be careful about this issue because there could be some immeasurable repercussions, and irreparable repercussions. Kaya nga dapat mag-ingat, mag-careful. Baka naman na merong lang gumagawa ng marites o nagchichismis. Unless nga, sabi ko, kapag ito may ebidensya, bigyan ng pansin. Pagka walang ebidensya, ignore na lang yan. It's just nothing but noise. Ano rin po ba ang sinasabi ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez doon po sa usapin kay Congressman Zaldico? Ilang linggo na rin po siya, no? O ilang buwan na rin pong wala sa Congress, di pumapasok due to medical condition, nagpapacheck up sa US. But ano po ang stand ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez kung dapat po ba siyang magsalita tungkol nga po sa usapin pa rin ng budget last year? Well, of course, the Speaker respects the opinion of a colleague, just like former chairman of the Committee on Appropriations, Zaldico. Nasa sa kanya po yan, I cannot express the personal opinion on the issue of the Speaker on the Zaldico's decision. Pero I believe that once the former chairman of the Committee on Apo is available, I am pretty sure that he will be more than willing to appear and defend himself in this issue. Siguro talagang wala po tayong magagawa. Siya po yung nasa Amerika at nagpapagaling. Yeah. Meron nga daw pong medical condition. Right. So let's give it time. Tingnan natin. Alright, and also taking this opportunity to ask you na rin, since andito na rin po kayo, ano po bang kwento, bakit po kayo yung naitalaga na spokesperson ni House Speaker Martin Romualdez? Actually, nag-volunteer naman ako na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon, mga activities o inner workings ng ating mababang kapulungan. Angela, malapit sa puso ko kasi itong Kongreso because I've been a member of the institution for more than 20 years, And in fact, the gains of this Congress under the leadership of Speaker Martin Romualdez since 2024, hindi po yung matatawar at po ating mababang kapulungan. And because of this recent issue, talaga pong medyo mag-iiba po, At ang amin pong tugon dyan, bigyan ng sapat na impormasyon ang ating mga kababayan sa talagang nangyayari sa loob at labas ng Kongreso. Nang sa ganon, the people will be informed, at para din malaman nila, na kung yung kanila mga kongresista ba ay nagtatrabaho o natutulog lang sa session hall. Right. Isa yan sa mga layunin nitong opisina ng Office of the Chief Communications Officer. So we will try our best to communicate to the people kung ano yung kanilang dapat malaman, lalo-lalo na dun sa usapin ng national budget, nananawagan ng ating speaker, Romualdez, na magkaroon ng transparency dito sa proseso sa pagpapasa ng budget. And I think that should be given importance.
So we will try our best to communicate this to the people. Bibigyan namin ng mga impormasyong sapat at tama nang sa ganun maintindihan ng ating ordinaryong mga kababayan kung ano ba ang ginagawa sa Kongreso ng ating mga kawani ng mababang kapulungan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, former Congressman Ace Barbers, ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez.